Number 15, Doyet Latido. Siya'y kabilang sa mga bagong henerasyon ng breeders na mabilis umangat dahil sa kanyang modernong approach sa breeding. Gumagamit siya ng combination ng data, observation at actual fight performances para mapahusay ang kanyang mga bloodlines. Ang kanyang mga nok ay kilala sa bilis at agresibong style na pabor sa mga modernong laban ngayon. Kahit hindi pa siya matagal sa industriya, kumpara sa iba, napapansin na siya ng mga derby addicts dahil sa kanyang consistent performances. Isa siyang patunay na ang bagong henerasyon ay kayang makipagsabayan sa mga veterano. Number 14, Edwin de la Cruz. Siya'y isa sa mga breeder na kilala sa kanyang dedikasyon sa conditioning at pagpapalaki ng manok. Hindi lang sa breeding siya mahusay, kundi pati sa pag-aalaga mula sisiw hanggang laban. Ang kanyang farm ay kilala sa maayos na sistema, malinis na kulungan, tamang feeding programs at disiplinadong training. Dahil dito, ang kanyang mga alaga ay nagiging well-balanced fighters, may lakas, bilis at stamina. Isa siyang halimbawa na hindi lang bloodline ang mahalaga, kundi pati ang pagpapalaki at pag-aalaga. Number 13, Atong Ang. Kilala sa tawag na Charlie Atong. Siya'y negosyante ng isabong. Hindi makakailang nakapasok siya sa mundo ng cockfighting. Sa tala ng Bantay Sabong noong 2010, kasama ang kanyang pangalan sa roster ng mga Pilipinong sasabak sa World Slasher Cup. Kilala siya sa pagpapalakad ng online sabong na may bilyong-bilyong pisong pustahan bawat araw. Maabot ng hanggang 2 bilyon ng taya at kumikita siya ng humigit kumulang 3 bilyon kada buwan. Bagamat kontrobersyal, pinakita ni Atong kung gaano kalaki ang industriya. So, wag niyong gayahin ha. Bawal yung mga gambling na yan. Number 12, Dante Hinlo ng DVH and Sons Game Farm. Mula sa Negros Occidental, namamayagpag ang game farm nila. Ang kanilang farm ay kilala hindi lang sa dami ng alaga kundi pati sa magagandang environment ng pagpapalaki ng manok. Ang kanilang mga bloodlines ay may halong Kelso, Dan Gray at Roundhead. Pero isa sa pinakasikat nilang nilikha ay ang DVH Black. Ang bloodline na ito ay naging kilala dahil sa tibay at consistency sa laban. Bukod sa breeding, kilala rin si Dante sa paniniwalang mahalagang tamang timbang at body structure ng mga manok. Para sa kanya, kahit gaano kagandang bloodline kung hindi tama ang build ng manok, may hirapan itong manalo. Naging Breeder of the Year din sila sa Negros Game Fowl Breeders Association. Number 11, Lance De La Torre. Tinatawag siyang Boston Roundhead King ng Bacolod. Siya ay isa sa mga breeder na nagpasikat ng Boston Roundhead bloodline sa Pilipinas. Bago siya naging breeder, naging gaffer muna siya at natuto mula sa iba't ibang veteranong sabongero. Ang kanyang karanasan sa actual fight ang naging pundasyon ng kanyang breeding program. Kilala ang kanyang mga alaga sa bilis, intelligence sa laban. Kahit wala pa siyang napakalaking major na Derby crown, marami pa rin ang tumitingala sa kanya dahil sa quality ng kanyang bloodline. Patunay ito na minsan, mas mahalagang impact mo sa breeding community kaysa sa dami ng trophies. Number 10, Jenjen Arayata. Isa na siya sa mga breeder na nagdala ng karangalan sa Cavite matapos manalo sa World Slasher Cup noong 2007 and 2008. Dahil sa kanyang tagumpay, maging mga foreign breeders ay napabilid sa quality ng kanyang mga alaga. Bukod sa mga tagumpay, naging inspiration din siya ng maraming batang breeders sa Cavite. Pinakita niya na kahit galing ka sa probinsya, kaya mong makipagsabayan sa pinakamalaking pangalan sa bansa. Number 9, Frank Perrin. Kung pag-uusapan ng tropeyo, hindi pwedeng mawala si Frank Perrin.
Ang kanyang Mulawin Game Farm ay isa sa pinakakilalang pangalan sa Bulacan. Isa siyang 8-time World Slasher Cup champion. Isang napakahirap maabot na achievement sa mundo ng paglalaro ng mga manok. Kilala siya sa mahusay na conditioning at tamang pagpili ng bloodline. Marami ang humanga kay Frank dahil sa consistency niya sa panalo sa loob ng maraming taon. Sa industriya, kung saan mabilis magbago ang trend ng bloodline, nananatili pa rin siyang isa sa pinakarespetadong breeder sa bansa. Number 8. Sunny Lagon. Dating engineer si Sunny bago naging alamat ng paglalaro ng mga manok. Noong dekada 90s, mabilis siyang sumikat dahil sa kanyang husay sa derby. Siya ang nasa likod ng Blue Blade Bloodline, isang kombinasyon ng sweater at white bloodlines na naging kilala sa bilis at lakas. Isa rin siyang halimbawa na hindi hadlang ang ibang propesyon para magtagumpay sa breeding. Dahil sa kanyang scientific approach sa pag-aalaga, naging isa siya sa pinakarespetadong breeder sa bansa. Number 7. Rafi Campos and Edwin Arañez. Sila ay isa sa pinakamalakas pagdating sa teamwork sa breeding. Ang kanilang Red Game Farm ay naging kilala dahil sa napakataas na winning percentage ng kanilang mga alaga. Isa sa kanilang pinasikat na bloodline ay ang Jade Resort, Red, combination ng sweater, Kelso, Gilmore at Red-White Hackles. Ang bloodline na ito ay nagkaroon ng 72% winning percentage sa isang Derby Series. Dahil dito, isa sila sa pinakarespetadong tandem sa bansa. Number 6. Ray Briones. Isa sa mga breeder na tunay na inspirasyon. Nagsimula siya sa maliit pero naging World Slasher Cup champion noong 2003. Mula sa simple conditioning area, lumaki ang kanyang farm hanggang umabot sa 8 ektarya. Gumawa rin siya ng sariling bloodlines tulad ng Spartan Red, Spartan White at Spartan Black. Pinatunayan niya na kahit maliit ang simula, pwedeng maging alamat basta may sipag at determinasyon. Number 5. Paulo Malvar. Isa siya sa pinakaaktibong breeders ng bagong henerasyon. Sa murang edad, nakasabay agad siya sa mga veterano dahil sa dami ng kanyang panalo sa derby. Kabilang sa kanyang achievements ang pagiging champion sa iba't ibang major derby tulad ng Matira Matibay at Pit Live All-Star Derby. Marami ang humanga sa kanyang energy at dedication sa breeding. Isa siyang patunay na malakas ang future ng bagong generation breeders sa Pilipinas. Number 4. Eddie Bong Plaza. Bukod sa pagiging politiko, isa rin malaking pangalan si Eddie sa mundo ng paglalaro ng mga manok. Ang kanyang EP Roosterville Game Farm ay may napakahabang listahan ng championships. Nanalo siya sa iba't ibang derby mula Mindanao hanggang Luzon. Isa rin siya sa mga breeder na seryoso talaga sa investment pagdating sa pagpapalaki ng quality bloodlines. Ang kanyang tagumpay ay nagpapakita na kapag seryoso ka sa breeding at handang mag-invest ng oras at pera, malayong mararating mo sa industriya. Number 3. B-Boy Enriquez. Siya ay isa sa mga tunay na alamat sa game fowl breeding. Nagsimula siyang mag-alaga ng manok sa edad na 7 at kalaunan ay itinayo ang sikat na Firebird Game Farm sa Taray Rizal. Kilala siya sa napakalalim niyang kaalaman sa bloodlines. Marami nagsasabing parang encyclopedia ang utak niya pagdating sa breeding. Bukod sa championships, kilala rin siya sa pagtulong sa community at pagbibigay trabaho sa maraming tao. Dahil dito, naging simbolo ang Firebird Game Farm ng world-class breeding sa Pilipinas. Number 2. Nene Abelio. Tinatawag na sweaterman ng Pilipinas.
Si Rafael Abello ang isa sa pinaka-importanting breeder sa kasaysayan ng palarong manok sa bansa. Siyang nagpasikat ng sweater bloodline sa Pilipinas matapos kumuha ng mga imported bloodlines mula sa Amerika at i-cross ito sa iba pang fighting lines. Nanalo siya sa World Slasher Cup noong 1995 at 1998 at halos taon-taon may major derby championship. Ang kanyang success ay bunga ng tamang genetic crossing at mahabang experience sa breeding. And at number 1, Patrick Antonio. Walang ibang pwedeng maging number 1 siguro dahil siya'y 6-time World Slasher Champion. 6 na beses, biruin mo, isa sa pinakamahirap na torneo sa buong mundo ng paglalaro ng manok. Kilala siya hindi lang sa dami ng panalo kundi pati sa pagiging humble at hands-on sa kanyang mga alaga. Siya rin ang nasa likod ng Sagupaan product line na ginagamit ng maraming breeders para sa conditioning ng mga manok. Sa dami ng kanyang achievements at contribution sa industriya, masasabing isa siya sa pinakakilalang breeder ng manok sa Pilipinas. Yan ang top or pinakamagagaling na chicken owners dito sa Pilipinas. Oh, kayo ba guys? Sino ba yung favorite na breeder or owner nyo diyan? I-comment nyo na below. At syempre, huwag nyo namang kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na sa Pinoy's World TV. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at may Pinoy's World TV. Hihihihi.